Sa Casaloma, isang tahimik na bayan kung saan tanging mayayaman at may kaya lamang ang naninirahan. Kilala ang pamilya Versosa. Bagamat hindi sila mayaman, meron naman silang kaya sa buhay. May 3 mga anak ang mag-asawang Versosa. Si Irish ang panganay, si Pia ang pangalawa, at ang bunso naman ay si Karil. Sila ay hinahangaan dahil sa kanilang kagandahan. Marami ang nagpapakita ng interes sa kanila, lalo na mula sa mayayamang kabinataan na nakatira rin sa Casaloma. Ngunit iba si Karil sa kanyang mga ate. Hindi siya mahilig magsuot ng mga damit na naglalantad ng katawan at hindi siya madaling magpakuha ng interes sa mga lalaki. Ibang-iba talaga sa katangian ng kanyang mga ate na mahilig sa pagpapaganda at magaling kumuha ng atensyon sa mga kalalakihan. Si Karil ang may pinakamatigas na ulo sa magkakapatid, ngunit matapang at maprinsipyo. Isang hapon, tahimik na nagbabasa ng kanyang paboritong nobela si Karil doon sa kanyang kwarto nang marinig niya ang kuguluhan mula sa sala. Lumabas siya sa kwarto at nakita niya sa baba ang kanyang ama na nakaupo sa sahig, nanginginig, habang ang kanyang ina naman ay umiiyak na nakaluhod sa harapan ng 2 armadong lalaki. Ang kanyang mga ate ay umiiyak rin at nakaalalay sa kanilang ama. Mabilis na bumaba si Karil at tumakbo patungo sa kanyang pamilya. Malakas niyang itinulak ang armadong lalaki at matapang na sinigawan. Anong nangyayari dito? Bakit mo sinasaktan at tinatakot ang pamilya ko? Tanong ni Karil habang mabilis na lumapit. Anak, wag na. Wag kang makikialam. Pigil ng kanyang ina nang susugod pa sana si Karil sa mga armadong lalaki. Ngunit hindi nagpaawat si Karil. Ano bang nangyayari dito? At bakit kayo bigla-bigla na lamang sumusugod dito? Matapang na tanong muli ni Karil. May malaking utang ang papa mo at inutusan kami ng pamilyang Lin na sumugod dito upang magbayad na sa utang ng papa mo. Sagot ng isang armadong lalaki, kaya't kumunot ang noo ng dalaga. Utang? Anong klaseng utang yan, ha? Dahil akong magbabayad ng lahat ng yon. Taas noong sabi ng dalaga. Mahal na mahal ng ama mo ang sugal, sabi ng isa sa mga lalaki. Malamig ang boses. 5 milyong piso ang utang niya sa aming amo. Ang pamilyang Lin, utos ng amo ko, kung hindi kayo makakabayad sa Sabado, siguradong magkakaroon ng mas malaking problema. Baka hindi nyo magugustuhan ang susunod na mangyari. Seryosong sabi ng armadong lalaki. Napanganga ang dalaga sa laki ng perang narinig. Gulat siyang lumingon sa kanyang ama at nagtatakang nagtanong kung bakit nagkaroon ng ganitong kalaking utang ang kanyang ama. Napatigil si Karil. 5 milyon? Bakit? Tanong niya sa kanyang ama habang siya ay litong-lito. Yumuko ang kanyang ama. Tila wala nang mukhang mahihaharap. Natalo ako sa sugal, anak. Patawarin mo ko. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Naglalaro lang naman kami ng sugal sa kasino nang matalo ako. At ang pustahan ay 5 milyong piso. Kaya patawarin niyo ako, mga anak. Napapikit si Karil. Dinig ang bigat ng katotohanan. Nang makaalis ang mga lalaki, iniwan nila ang pamilya Versosa na puno ng takot at pangamba. Bago pa man umalis ang 2 armadong lalaki, ay sinabi pa nitong muli na sa Sabado na ang huling warning nila. Kapag hindi pa makabayad ang ama ni Karil, ay mapipilitan silang makagawa ng bagay na hindi maganda. Kaya mas mabuting magbayad na sila. Matapos itong sabihin ng 2 lalaki, ay umalis na nga ang mga ito at naiwan ang pamilyang Versosa na puno ng takot. Kinagabihan, habang sabay-sabay silang kumakain, halos walang gustong magsalita. Halata ang lungkot at takot sa mga mukha. Habang kumakain na tila hindi pa nila nararanasan noon. Ang katahimikan ay nakakabingi hanggang sa basagin ito ng kanilang ina.
Anong plano natin? Bukas na ang huling babala nila. Ani ng ginang, puno ng pag-aalala. Walang imik ang kanilang ama. Wala na akong magagawa. Baka ito na ang huli nating apunan bilang pamilya. Nanginginig ang boses nito at halata ang takot. Wala na akong maisip na ibang paraan. Nahihiya na ako sa inyo. Lasing na lasing rin kasi ako habang naglalaro kami noon. Kaya yun. Siguro ay ito na ang kaparusahan ko bilang masamang ama at asawa. Umiiyak na sabi ng ama na tila nawawalan na ng pag-asa. Napakuyom na lamang sa kamao ang dalaga dahil sa sobrang galit. Bigla siyang tumayo kaya natigilan ng lahat at sabay na palingon sa kanya. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa ating lahat. Pupunta ako sa kanila bukas. Ako ang kakausap sa pamilyang Lin. Matigas niyang sabi. Napapaliw ka na ba? Napakadelikado, kaya manatili ka na lamang dito. Sabi ng kanyang ina. Nanginginig ang boses. Hayaan niyo na ako, Mama. Hindi ko hayaang apihin tayo ng ganito. Sagot niya, bago muling umupo. Karil, huwag nang matigas ang ulo. Kami mismo ng papa mo ang dapat promoprotekta sa inyo. Kaya hayaan mo na kami ng papa mo. Kami na ang maghanap ng solusyon sa problemang ito. Galit na sabi ng ina. Kahit na paupo muli si Karil at walang ganang kumain. Kinabukasan, maagang gumising si Karil. Nagbihis rin siya at nagayaw sa sarili upang makapaghanda sa pagharap niya sa pamilyang Lin. Matapos makapaghanda, ay dumiretso siya sa mansyon ng pamilyang Lin. Nang makarating ay napatingin muna sila sa mansyon. Ngayon ang muling pagpunta niya dito, matapos ang 10 taon. Muling bumalik ang mga alaala na matagal na niyang kinalimutan. Kahit napailing na lamang si Karil at nag-doorbell. Maya-maya ay pinagbuksan siya ng kasambahay na si Aling Hana na dati nilang kakilala. Magandang umaga po, Aling Hana. Kailangan ko pong makausap si Mr. Lin. Seryosong sabi ni Karil. Magandang umaga rin sa'yo, Karil. Sandali lang, iha. Tatawagin ko lang ang amo ko. Umupo ka muna rito sa hardin habang naghihintay. Salamat ho, Aling Hana. Tumango si Aling Hana at saglit na wala upang tawagin ang mga amo niya. At maya-may lumabas na si Mr. Jai Cheng, ang ama at pure Chinese na nakatira sa mansyong ito. Kahit pure Chinese si Mr. Jai Cheng Lin, ay magaling na itong magtagalog dahil sa asawa nito na pure Filipino. Ngunit sa kasamaang palad, ay binawian ng buhay ang asawa nito dahil sa sakit. Kaya rin siguro ito ang isang dahilan kung bakit sila bumalik sa Pilipinas matapos ang 10 taong pananatili sa China. Nang makalapit si Mr. Jai Cheng Lin, ay huminga ng malalim si Karil. Hindi pa rin maiwasang kabahan ng dalaga. Bakit ka narito? Tanong nito na malamig ang boses. Mr. Lin, humingi po ako ng palugit para mabayaran ang utang ng papa ko. Hindi namin kayang bayaran kaagad-agad ang 5 milyong piso na yon. Kaya kung maaari lang po, bigyan niyo po kami ng pagkakataong makahanap ng pera upang mabayaran po ito. Pakiusap ni Karil. Pero hindi akong may desisyon yan, iha. Ang anak kong si Jackson. Siya ang nakatoka sa utang ng iyong ama. And besides, business ni Jackson yon at wala akong kinalaman sa usapin nila. Kaya mas mabuting kayo mismo ng anak kong si Jackson ang mag-usap sa bagay na yan. Sagot ni Mr. Lin. Kaya napabuntong hininga si Karil. Maya-maya ay nakita nila si Jackson. Nakakalabas pa lamang mula sa sala. At ngayon ay naglalakad sa hardin patungo sa kanila. Nakasuot lamang ito ng robe at halatang bagong gising. Maiwan ko muna kayo, iha, sabi ni Mr. Jai Cheng Lin bago umalis at iniwan si Karil kay Jackson na may supladong ekspresyon sa mukha. The sunlight this morning was so beautiful, but it suddenly turned unpleasant when I saw you here. Anong dahilan ng pagpunta mo rito? Nasaan ang iyong ama? Natakot ba? Habog na sabi ni Jackson, kahit agad na nainis ang dalaga. Kinalma muna ni Karil ang sarili at huminga ng malalim.
Asan ang bayad? O baka naman wala kayong balak na magbayad ha? Seryosong mukha ng binata. Ano ba ang problema mo? Bakit mo tinatakot ang papa ko? Sagot ni Karil. Nagigil, ngunit pinipigil na sumabog. Nagpakawala ng maikling tawa si Jackson. Mukhang pera kasi siya, kaya dapat lang nabayaran niya ang utang niya. He never learned his lesson, so he deserved it. Hindi kami mukhang pera. Sagot ni Karil, na halos pasigaw na. Oh really? Kaya pala kung sino-sinong mayamang negosyante ang tinatarget ng mga ate mo para lamang magkapera. How pitiful. Yan na lamang pala ang paraan ninyo upang mabuhay. Napuno sa galit si Karil, kaya't mabilis niyang iniangat ang kanyang palad at akma na sanang sampalin sa mukha ang binata nang mabilis itong nahuli at nahawakan ni Jackson. Habang nakahawak sa kanyang papulsuhan ng binata, ay humakbang ito papalapit sa kanya at mas inilapit ang mukha nito sa mukha ng dalaga. Bahagyang napatras si Karil sa ginawa ni Jackson. Ramdam niya ang init ng hininga nito at naamoy rin niya ang bango ng bibig na tila may kinakaing bubblegum. If you can't pay me tomorrow, there's another way to settle your father's debt. Nito, may ngiti sa labi. Ano yon? Taas kilay na tanong ni Karil. Ramdam niyang hindi na maganda ang pinaplano ng binata. Bumitaw sa pagkakahawak sa kanyang papulsuhan ng binata at tumayo ng tuwid habang nakakross ang mga braso. Mas naaninag nito ang tangkad ng binata kaya't napatingala na lamang ang dalaga habang naghihintay ng sagot nito. Natahimik sila ng ilang segundo bago ito muling nagsalita. Marry me, tipid na sagot ni Jackson kaya't natulala ang dalaga. Ha? Nauutal na reaksyon ni Karil. Be the wife of CEO of Lumiere Company. Marry me, Karil, and I will leave your family alone. And your father's debt will be paid. Dahil sa narinig, ay natigilan si Karil. Namutla at hindi alam kung ano ang sasabihin. Natulala na lamang si Karil. Tila na bigla sa alok ni Jackson. Hindi niya alam kung paanong haharapin ang sitwasyon. Ang utang ng kanyang ama ay isang matinding pasanay na hindi niya alam kung paanong lulutusin. Ngunit ang alok ni Jackson ay magpakasal sa kanya upang mawala ang utang. Isang bagay na hindi niya inaasahan at isang kaibangan. Magpapakasal ako sa'yo? Tanong ni Karil, hindi makapaniwala sa narinig. At ito ang magiging solusyon para sa utang ng ama ko? Tumango si Jackson at may konting ngiti sa kanyang labi. Oo, kung gusto mong matapos na ang lahat ng ito, ang utang na 5 milyon, tapos na yon. Ngunit bilang kapalit, ikaw ang magiging asawa ko. Nagkibit balikat si Jackson at sinadyang ipakita ang mapang-asar niyang mukha kay Karil. Hindi ko naman hinihingi na mahalin mo ako kaagad, pero kung ano man ang relasyon natin, hindi na problema. Ang mahalaga ay makabayad na ang pamilya mo sa akin. Tumahimik si Karil at naramdaman ang init ng mukha. Anong tingin mo sa akin? Bayaran? Na pwede mo lang ipagpalit sa kahit anong halaga ng pera? Ngumisi lamang ang binata at tila ba nangaasar siya. Nais niyang magalit, magwala, pero naisip niyang hindi ito ang tamang panahon. May bahagi sa kanya ang hindi matatanggap ang alok. Ngunit may parte ring naguguluhan kung ito ba ay isang paraan upang makatakas sila sa problema. Hindi rin makapaniwala si Karil sa sarili niyang nararamdaman. Hindi ko alam kung anong pwedeng maging epekto nito. Ani ni Karil. Pero hindi ako papayag na maging negosyo ang buhay ko. Hindi ko kayang magpakasal sa isang tao para lamang sa pera. Si Jackson ay hindi nagbago ng ekspresyon. Hindi mo naman kailangang mahalin ako para gawin ito. Ito lang ang tanging paraan para mabayaran ang utang ng iyong ama at maprotektahan ang pamilya mo. Hindi mo pa ba nakikita? Ang mga ate mo, ang mga magulang mo, lahat sila may sariling pakinabang sa desisyon na ito. Masakit man, nararamdaman ni Karil ang katotohanan sa mga sinasabi ni Jackson. Umuwi na lamang si Karil na parabang natalo sa laban.
Hindi niya kasi alam ang magiging desisyon niya. Kaya binigyan siya ng 24 na oras upang mag-isip-isip muna. Pagkapasok ni Karil sa kanilang bahay, agad siyang nilapitan ng kanyang ina na may halong pag-aalala. Karil anak, saan ka ba galing? Pumunta ka ba sa pamilyang Lin? Sinaktan ka ba nila? Tanong ng ina habang tinatanaw ang buong katawan ni Karil. Tila nag-aalala kung may sugat ba siya. Itinutok ni Karil ang tingin sa kanyang ina. At sa kabila ng lahat ng nangyari, nginitian na lamang niya ito. Wala po mama, wala naman pong nangyaring masama. Sagot ni Karil, ngunit hindi niya kayang magtago ng nararamdaman. Ang pagmamahal na nararamdaman niya mula sa ina ay lalo lang nagpaisip sa kanya patungkol sa alok ni Jackson. Ayaw niyang may masamang mangyari sa kanyang pamilya. Sa halip na sumagot, niyakap na lamang ni Karil ang ina ng maigpit. Mahal na mahal kita mama. Ang nasabi na lamang ni Karil habang nag-aalab ang damdamin ng kanyang dibdib. Napatingin ang ina, nagtataka at mas lalong nag-aalala. Anak, anong nangyayari? Bakit parang may mabigat kang itinatago? Tanong ng ina. Ngunit hindi na nakasagot si Karil. Isang malalim na hininga na lamang ang tanging nagawa ng dalaga. Pumasok sila sa loob ng bahay at umupo sa sala. Anak, ano bang nangyari sa usapan niyo ng pamilyang Lin? Tanong ng tatay ni Karil, habang ang kanyang mga ate naman na sina Irish at Pia ay tahimik na nakikinig. Agad na nagsalita si Karil at nagsimula na siyang magkwento. Sinabi ni Jackson na ang tanging paraan na maaaring makatulong sa atin ay kung magpapakasal kaming dalawa. Kung tatanggapin ko ang alok niya, ay wala na tayong dapat pang bayarang utang. Simula ni Karil. Nagulat ang lahat sa narinig na kwento. Ano? Sinabi niya talaga yun, anak? Gulat na sigaw ng papa niya. Malungkot na tumango si Karil at ito ay yumuko. Hindi ko na alam ang gagawin. Ayaw kong magpakasal dahil lang sa pera. Ayaw ko ring makasama ang isang katulad niya na hambog. Pag-amin ni Karil sa harap ng pamilya niya. Habang si Irish, ang ate ni Karil, ay nagsalita ng iba. Karil, kung magpapakasal ka kay Jackson, makikinabang tayong lahat. Magiging maligaya tayong lahat at matatapos ang mga problema natin. Magiging madali ang buhay natin. Isipin mo, mapapayaran pa ang utang natin at pagkatapos nun ay magkakaroon na rin tayo ng koneksyon sa mga Lin. Sabi ni Irish na para bang wala siyang pakialam sa nararamdaman ni Karil. Hindi na nakapagpigil pa si Karil at nagsalita ng matindi. Hindi ko kayang gawin yun ate. Hindi ko kayang maging kagaya nyo na ipagpapalit ang sarili para lamang sa pera. Sabi ni Karil, ang mata ay namumugto sa galit. Mabilis na sumabad si Pia. Tama si Ate Irish Karil. Sa ganitong paraan, mas madaling masusolusyonan ang mga problema ni Papa at hindi lang si Papa, kung hindi pati na rin tayo. Ang pamilya natin, makikinabang ron. Naiiyak na sabi ni Karil habang iniisip ang lahat ng sinasabi ng kanyang mga ate. Akala ko pa naman, hindi niyo ako upahan para maging kapalit ng pera. Hindi ko kayang maging ganon. Kung kayo ay kilala bilang babae na para lang sa lahat, pues ako hindi. Maganda nga kayo. Pero hindi niyo naman ginagamit sa tamang paraan. Sabi ni Karil. Ang puso ay sumisikip sa nararamdaman. Dahil sa sinabi ni Karil, ay mabilis na sinampal siya ng kanyang ate Irish. Hindi mo maiintindihan ang paghihirap namin, Karil. Wala kang karapatang pagsalitaan kami ng ganyan. Naiiyak na sabi ng kanyang ate Irish. Alam mo ba kung gaano kami nahirapan para lamang sa mga bagay na meron kami ngayon? Hindi ko na kaya, Karil. Hindi nakapagsalita si Karil. Puno siya ng kalungkutan at panghihinayang. Hindi ko alam kung paano ko kayang gawin yon. Pulong ni Karil sa sarili. Nagpa siya si Irish na umalis. Umiiyak na naglakad papalayo. Sumunod naman si Pia sa kanyang ate. Naiwan si Karil sa kanilang mga magulang habang siya ay naguguluhan. Mama, Papa, bakit po ba sila ganon? Hindi ko na alam ang gagawin ko.
Tanong ni Karel sa kanyang mga magulang habang pinipigil ang mga luha. Mabilis na sumagot ang mama niya. Anak, wala silang ibang paraan na nakikita. Lahat tayo ay may mga pagsubok na dumaraan. Hindi nila gustong maging ganito. Pero minsan, hindi mo na alam kung ano pa ang ibang paraan. Hindi na nakapagsalita pa si Karel at mas lalo pang nahulog ang mga luha. Sasang-ayon kayo sa sinabi ni ate? Papayag kayo na magpakasal ako kay Jackson para lamang sa pera? Tanong niya. At mas lalo siyang humagulgol. Nilangon ni Karel ang kanyang ama at naghanap siya ng kakampi. Ngunit yumuko lamang ang kanyang ama. Tila parang sumang-ayon rin ito sa pagpapakasal dahil wala ng ibang paraan. Wala na po pala akong kakampi. Hindi ako makapaniwala sa naging desisyon niyo. Naiiyak na tumayo si Karel at umakyat sa kwarto. Para bang tinalikuran siya ng lahat. Para lamang sa isang bagay na hindi man lamang naging katumbas ng kanyang buhay. Kinabukasan, hindi makalabas ng kwarto si Karel. Hindi pa niya kayang sabihin kay Jackson ang kanyang desisyon. Habang siya'y nagmumuni-muni, narinig niyang may kumatok sa pintuan. Nang binuksan ito, nakita niya ang kanyang ina na may lungkot sa mga mata. Lumapit ito at tinawakan ang kamay niya. Anak, masakit bilang ina na makita ko kayong nag-aaway. Ang hirap na, sabi ng ina at halata ang lungkot sa mga mata. Tahimik lamang si Karel. Pinapakinggan ang mga sinabi ng ina. Karel, ikaw na ang magdidesisyon, anak. Ang masasabi ko lamang, siguraduhin mong hindi mo pagsisisihan ang desisyon na gagawin mo. Napapaiyak si Karel at niyakap ang ina ng maigpit. Salamat po, Mama. Salamat po dahil hindi niyo ako hinahayaang mag-isa. 8:00 ng gabi, bumalik si Karel sa bahay ng mga Lin. Agad siyang pinatuloy at inutusan na dumiretso sa opisina ni Jackson. Ang kasambahay ay nag-alalay sa kanya habang sila'y naglalakad patungo sa opisina. Pagtapak nila sa harap ng silid, kumatok ng 3 beses ang kasambahay sa pinto. At nang marinig ang sagot mula kay Jackson, binuksan ito at pinapasok si Karel. Mabilis niyang tinignan ang loob ng opisina. Makikita ang mamahaling gamit roon at ang tanging liwanag sa silid ay mula sa ilaw ng isang lampshade. Nakita ni Karel si Jackson na nakaupo sa swivel chair. Seryosong nakatingin ito sa kanya. Kamusta ka na, Karel? Anong desisyon mo? Tanong niya habang tinitignan si Jackson. Gusto ni Karel na batuhin ito sa galit. Nakakainis talaga ang incheck na ito, sabi ni Karel sa isipan. Ngunit wala na siyang magagawa pa. Huminga ng malalim si Karel bago magsalita. Papayag na ako. Nagulat si Jackson sa sinabi ni Karel. Halatang hindi ito ang inaasahan niyang sagot. I will marry you in exchange for paying my father's debt. Natigilan na lamang ang binata. Ilang segundo silang natahimik hanggang sa bumuga ng napakalakas na tawa si Jackson dahilan ng pagtaas ng kilay ni Karel. Anong nakakatawa? Mataray na tanong ni Karel. Nainis lalo ang dalaga nang makitang nawawala ang singkit na mga mata ng binata habang ito'y tumatawa. Di ba ito ang gusto mo? Magpakasal? Bakit mo ako pinagtatawanan? Tanong muli ni Karel habang si Jackson naman ay nakahawak sa kanyang tiyan at pinipigilan ang sarili na hindi na matawa. This is so funny. Hindi ako makapaniwala na maniniwala ka sa sinabi ko kahapon. I bet you're overthinking this nonsense offer. And besides, hindi ako papayag na makikasal sa isang katulad mo, no? No way. Umahalakhak na naman ang binata. Kumuyom ang kamao ni Karel at susugod na sana sa binata nang tumayo si Jackson habang ang ngiti sa labi ay hindi mawala-wala. Walang yakang incheck ka. Pinagtitripan mo lang pala ako. Galit na sigaw ni Karel at gusto nang magwala. Kalma, sarap mo kasing asarin eh. Umupo ka muna at pag-usapan natin muli ang plano. Pagsasalita ni Jackson na umupo na muli sa swivel chair. Ngunit hindi na nakinig pa si Karel at sa halip ay tumalikod na siya. Where are you going? Takang tanong ni Jackson
nang makitang papalabas na si Karil sa silida. I'm going home. Wala akong oras sa mga kalokohan mo. Inis na sabi ni Karil, kahit nagulat si Jackson na tumayo. Wait, seryoso na ako ngayon. O gusto mo talagang parusahan ko ang papa mo? Sa hindi pagbayad sa utang niya? Dahil sa sinabi ni Jackson, ay napatigil sa paghakbang si Karil. Inis siyang humarap muli sa binata. That's my girl, sabi ni Jackson na may ngiti sa labi. Umupo na si Karil sa upuan, kaharap sa table ni Jackson. Please, maging seryoso ka naman. Hindi mo alam kung paanong munti ka nang masira ang pamilya namin dahil sa kalokohan mo. Sa sinabi ni Karil, ay binaliwala lamang ito ni Jackson at parang walang narinig. Kahapon ko pa ito pinag-iisipan at sinabi mo namang ikaw ang harap sa problemang ito. So I thought, what if you work at my company? Siyempre magtatrabaho ka ng libre, katumbas sa utang ng papa mo. That would be more fun. Huminga ng malalim si Karil. Pinagtitripan lang talaga ng binata at hinihintay na sumabog siya sa galit. Sa tingin mo papayag ako sa gusto mo? Hindi mo na ako maloloko, Jack. Mataray na sabi ng dalaga. Seryoso na ako ngayon sa offer ko. Ito lang ang naisip kong paraan. Kaya hindi ka pwedeng umayaw. Seryosong sabi ni Jackson, kahit natahimik si Karil at napaisip. Natahimik ka ata. Huwag mong sabihin mas gusto mo ang offer ko na magpakasal tayo. Hindi na natuloy pa ni Jackson ang kanyang salita nang mabilis na tumayo si Karil at mabilis na sinabing tatanggapin na niya ang offer na magtrabaho sa kumpanya ng binata. Ngumisi si Jackson at tumango. Mabuti naman kung ganon. Sa Lunes ka nang magsisimula. I'll give you details kung saan na department kita ilalagay at ano ang magiging trabaho mo. Walang ganang tumango si Karil. Mukhang wala na siyang ibang paraan. Matapos ang kanilang usapan, ay umalis na si Karil. Napag-isipan niyang mas mabuti na ito kaysa sa mga una nitong offer sa kanya. Nang makauwi si Karil sa kanilang bahay, natagpuan niya ang kanyang ate na si Irish na nag-iisa sa veranda. Nagtataglay ng lungkot ng kanyang mga mata habang humihigop ng kape. Naalala ni Karil ang kanilang hindi pagkakasunduan kahapon, kahit napuno siya ng lungkot. Nagpas siyang lumapit at umupo sa tabi ng kanyang ate. Sorry ate, sabi niya at napalingon sa kanya si Irish. Ngumiti ito at sinabi na wala nang dapat na ikahapis. Tumatanggap si Karil ng sakit na nararamdaman niya sa sinasabi ng kanyang kapatid. Ngunit alam niyang tama ang naging desisyon niya. Nag-usap sila ng may kapatawaran patungkol sa plano ni Jackson para kay Karil. At inamin ni Karil sa kanyang pamilya ang bagong plano ni Jackson kay Karil. Bagamat nag-aalala, ay wala naman silang magagawa kung hindi ang tanggapin ito. Lalo na ang kanyang ama na sobra nang nahihiya sa kanyang anak na siyang humaharap sa pagsosolusyon ng problema. Hindi makatulog si Karil kakaisip kung kakayanin niya ba ang lahat ng pagsubok na darating. Nasa kusina siya ngayon at mag-isa. Nang mapansin niyang ang kanyang ama na mukhang hindi rin makatulog. Malungkot itong ngumiti sa kanya habang nagtitimpla ng kape. Tinimpla na rin siya ng gatas, kahit napangiti si Karil at tinanggap ito. Umupo sa tabi niya ang kanyang ama at tahimik na iniinom ang kape. Pasensya ka na anak ha. Dahil sa akin ay nahihirapan ka ng ganito. Ako dapat ang harap ng problemang ito. Na kayo kong sabi ng ama. Hinawakan ni Karil ang kamay ng kanyang ama at saka itong umiti. Gusto ko lang po na makatulong at ayaw kong may mangyaring masama kahit isa sa mga pamilya na ito. Ngayong nabigyan tayo ng pagkakataong makabawi, hindi ko na ito sasayangin pa. Pagsasalita ni Karil, kahit mas lalong nakaramdam ng hiya ang ama. Wala akong kwentang ama anak. Ako sana ang poprotekta sa mga anak ko. Mas lalong hinigpitan ni Karil ang pagkakahawak sa kamay ng ama upang iparamdam na okay lamang ito. Minsan, kailangan rin kumilos ang anak upang matulungan ang pamilya at sa pagkakataong ito, si Karil ang kikilos para masolusyonan ang problemang ito. Napangiti ang ama, kahit niyakap ito ni Karil. Mahal na mahal niya ang pamilya niya, kaya hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa kanila.
Isang araw, natanggap ni Karil ang isang email mula kay Jackson na nagtatakda sa kanya sa Events and Hospitality Department kung saan siya ang mag-organisa, mag-host ng mga korporasyon at maghahanda para sa VIP guest. Mahihayin si Karil, lalo na sa mga taong hindi niya kakilala. Kahit napangiti na lamang siya sa takot. Lunes nang maaga siyang nagising at nagbihis ng formal para sa kanyang unang araw sa trabaho. Dumiretso siya sa kumpanya kung saan bumungad sa kanyang isang malaking gusali na puno ng mga taong sikat. Pinakilala sa kanya si Mrs. Faye, isang matandang babae na agad siyang tinanong kung siya ba si Karil Versosa. Matapos ang pagtango niya, sinamahan siya ni Mrs. Faye patungo sa 15th floor sa isang silid kung saan ipinagkaloob sa kanya ang kanyang uniforme. Hindi komportable si Karil sa kanyang uniforme. Ito ay polo at maikling fitted skirt na nagpapakita ng kanyang mga kurba. Ngunit walang pagpipilian, kaya't pinilit niyang ayusin ang kanyang sarili bago lumabas. Sa paglabas niya, dire-diretso siya sa function room kung saan tinuruan siya ni Mrs. Faye na tumulong sa paghahanda para sa isang malaking event. Si Karil ang napili upang bumati sa mga bisita na nagdulot sa kanya ng kaba. Sino ba naman kasi ang hindi kakabahan sa unang araw ng trabaho na agad nasasabak sa ganitong kalaking responsibilidad? Napabulong siya sa kanyang sarili. Matapos ang masinsinang paghahanda sa venue, nagsimula nang magsadatingan ng mga bisita. Napansin kaagad ni Karil na karamihan sa kanila ay galing sa hanay ng mga sobrang mayayaman, mga taong bis na bis, maharlika ang mga kilos, at halatang sanay sa marangyang pamumuhay. Hindi maiwasan ni Karil ang kabahan, lalo na nang bigla siyang ilipat ni Mrs. Faye sa unahan. Karil, ikaw ang unang babati sa mga bisita. Gusto ko lang ngiti sa mukhang profesional, okay? Utos ni Mrs. Faye, habang inaayos ang ayos ng uniforme ni Karil. Nataranta si Karil. Gusto niyang tumanggi, ngunit huli na ang lahat. Papalapit na ang unang grupo ng mga bisita sa kanilang kinatatayuan. Napansin ni Mrs. Faye ang kanyang nerbiyos at ito ay bumulong. Huwag kang matakot. Ngumiti ka lang at sumabay sa pagbati. Kaya mo yan. Pinilit ni Karil na pakalmahin ang sarili. At nang marating siya ng mga bisita, ngumiti siya at bumati. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Lumiere. Please enjoy the event, ma'am. Sabay baw na kagaya ng ginawa ng iba pang staff. Pinilit niyang hindi ipakita ang kaba sa kanyang boses. Nagsimula nang maupo ang mga bisita sa mga nakahandang lamesa. Isang host ang pumunta sa entablado at sinimula na ang programa. Lumapit si Mrs. Faye kay Karil at bumulong ulit. Makinig kang mabuti at mag-observe. Baka sa susunod, ikaw ang biglang mag-host ng ganitong event. Kailangan kang maghanda. Tahimik na tumangaw si Karil at nagsimula ng magmasid. Habang nakikinig siya sa mga nangyayari, napansin niya ang isang matandang lalaki na tila tinatawag siya. Nagdadalawang isip siya kung siya nga ba talaga ang tinutukoy. Kaya't nilingon muna niya ang likod para makasigurado. Nang makita niyang walang iba sa kanyang likuran, dahan-dahan siyang lumapit sa matanda. Kayo po ba ang tumatawag sa akin? Tanong niya. Bahagyang yumuko bilang paggalang. Ngumisi ang matanda at bahagyang bumulong. You look gorgeous today, young lady. Kung pwede sana, mamayang gabi pumunta ka sa room 401. Pasahin mo ako, iha. Babayaran kita ng malaki. Napabulagat si Karil sa narinig. Ano pong ibig niyang sabihin? Tanong niya, bagamat alam na niya ang sagot. Tumawa naman ng bahagya ang matanda at kumindat pa ng kay manyak. Sa isang iglap, hinimas pa nito ang kanyang puwet. Sa sobrang galit ay maigpit na hinawakan ni Karil ang kamay ng matanda at pinalian ito. Napasigaw ang matanda sa sakit. Hindi ako bayaran at hindi ako sasama sa kwarto mo para lamang sa pera. Malakas na sabi ni Karil. Puno ito ng galit. Nag-echo ang boses niya sa buong function room. Napansin niyang lahat ng tao, pati ang mga bisita, ay nakatingin sa kanya. Kita sa kanilang mga mukha ang gulat. Doon niya naramdaman ng sobrang hiya.
Mabilis siyang tumayo at lumabas ng function room. Agad niyang hinanap ang isang lugar na walang masyadong tao at huminga ng malalim. Nanginginig ang kanyang mga kamay at inaatake siya ng kanyang social anxiety. Kaya mo to? Sabi niya sa kanyang sarili habang nag-inhale exhale. Habang ginagawa niya ito, may biglang nagsalita sa likuran niya. May social anxiety ka pala, sabi ng boses. Halos mapatalon si Karil sa gulat. Agad niyang nilingon ang nagsalita at nakita niya si Yuhan, ang nakababatang kapatid ni Jackson. Halos magkasing edad lamang sila. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Karil. Halatang naiilang. Akala ko may sarili kang kumpanya. Nag-ayos ng tayo si Yuhan. Matangkad rin ito kagaya ng kanyang kuya, kahit napatingala si Karil. Ayoko ng sariling kumpanya. Mas gusto kong maging normal na tao. Ayoko ng buhay na laging tinitingala o niyuyukuan ng karamihan. Sagot ni Yuhan na may bahagyang ngiti sa labi. Mas gusto kong magtrabaho bilang empleyado at hindi amo. Napansin ni Karil ang malaking pagkakaiba ng ugali ni Yuhan at ng Kuya Jackson ito. Si Yuhan ay mahinhin, mabait at kalmado. Malayong-malayo ka talaga sa kuya mo. Hindi niya napigilang sabihin. Siyempre, magkaiba kami ng pananaw sa buhay. Sagot ni Yuhan na tila nagbibiro. Ikaw naman, bakit ka nandito? Bakit parang stress na stress ka? Hindi ka agad nakasagot si Karil. Sa halip, napabuntong hininga na lamang siya at sinabi, Hindi mo maiintindihan. Sobrang dami lang talagang nangyayari ngayon. Ngumiti si Yuhan at tumupo sa tabi niya. Sige, subukan mo akong kausapin. Anong malay mo, makatulong ako kahit papaano. Medyo nagulat si Karil sa sinabi ni Yuhan. Noon pa man, mas gusto niya na itong makasama kaysa sa mapang-asar na kuya nito na si Jackson. Okay ka lang ba talaga? Tanong niya, halatang nag-aalinlangan. Tumango si Yuhan. Oo naman, hindi ko ugali ang manakit ng tao o manggulang sitwasyon. Hindi ka tulad ng ibang tao dyan. Bahagyang natawa si Karil. Salamat, Yuhan ha. Sa wakas ay may makakausap ako rito kahit papaano. Nagpatuloy silang mag-usap habang nagpapakawala ng bigat ng loob si Karil. Ramdam niya ang kagaanan ng loob habang kausap si Yuhan. Unti-unti niyang nararamdaman na kahit nasa gitna ng pagsubok, may tao siyang maaasahan sa kabila ng lahat. Matapos ang munting pag-uusap ni Karil at Yuhan, nagpasya silang bumalik na sa party ng event kung saan naroon ang maraming tao. Sa kanilang paglalakad, nadatnan nila si Mrs. Faye na walang emosyon sa muka. Agad nitong sinabi kay Karil. Kanina ka pa hinahanap ng CEO. Gusto kanyang kausapin. Nagkatinginan saglit sina Yuhan at Karil. Parehong nagtataka sa bigat ng utos. Maya-maya, inalalayan ni Yuhan si Karil papunta sa opisina ng CEO. Nang makarating sila, ay mag-isa nang pumasok ang dalaga. Namangha si Karil sa laki ng opisina. Parang opisina ng isang prinsipe ang itsura nito. Mula sa mga mamahaling muebles hanggang sa malapalasyong disenyo. Habang nagmamasid siya, nakita niya si Jackson na seryosong nakatingin sa kanya mula sa swivel chair. Walang emosyon itong nagsalita. Umupo ka. Ayaw sana ni Karil ngunit ramdam niya ang pagiging amo ni Jackson. Kakaiba ang aura nito sa opisina. Mas malambing at maseryoso. Wala siyang nagawa kung hindi ang sumunod. Huminga ng malalim si Jackson bago nagsalita. Anong nangyari sa unang trabaho mo? Bakit isang masamang balita kagad ang narinig ko? Umirap si Karil bago sumagot. Okay naman sana ang takbo ng event. Pero may manyak na matanda na nambasto sa akin. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko at sinaktan ko siya. Mariing napapikit si Jackson. Halatang stress na stress. Alam mo ba kung sino ang matandang sinaktan mo? Tanong nito. Bakit ko naman naalamin ang pangalan ng taong nambasto sa akin? Sagot ni Karil nang may kumpiyansa sa sarili. Napahawak sa sentido si Jackson at napabuntong hininga na lamang. Ang sinaktan mo lang naman ay si Sir Elliot Chan. Isa siya sa pinakamahalagang tao sa mundo ng negosyo. Siya ang pumipili ng mga kumpanyang i-sponsoran at tinutulungan para lumago. Natigilan si Karil.
hindi makapaniwala. Ano? Kilalang tao pala ang manyak na yon? Tumango si Jackson. Oo, at ngayon, nagdulot ka ng malaking problema para sa kumpanya ko. Ang ganitong insidente ay maaaring sumira sa pangalan natin. Kumunot ang noo ni Karil. Hindi rin naman tama ang ginawa niya sa akin. Binastos niya ako, kaya deserve niyang maparusahan. Wala akong pakialam kung sino pa siya. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Jackson. Mas mabuti pang sumunod ka na lamang sa gusto ni Sir Elliot Chan. Sa ganitong paraan, may iwasan ng gulo at hindi masira ang pangalan ng kumpanya. Napanganga si Karil. Hindi siya makapaniwala. Mas uunahin mo pa ang kumpanya mo kaysa sa kapakanan ng empleyado mo? Binastos na nga ako, pero ang iniisip mo pa rin ay ang negosyo mo. Hindi sumagot si Jackson. Sa halip, seryoso itong tumingin kay Karil. Sa sobrang inis, tumalikod na lamang si Karil at mabilis na lumabas ng opisina. Habang naglalakad pabalik sa kanyang departamento, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Pagdating niya, natanaw niyang nagbubulungan ang kanyang mga kasamahan. Bigla silang tumigil nang makita siyang pumasok. Hindi na lamang niya pinansin ang mga ito at nagtungo sa salamin upang ayusin ang sarili. Maya-maya, 3 matatangkad na babae ang lumapit sa kanya. Maldita ang mga ngiti ng mga ito, habang isa sa kanila ang nagsalita. Ikaw lang ang sisira sa pangalan ng Lumiere Company. Napatingin si Karil sa nagsalita. Ano naman ang paki nyo? Tanong niya, halatang nagpipigil ng galit. Nagsalita pa ang isa. Bastos talaga ang babaeng ito. Ano pa nga ba? Kilala na ang pamilyang Versosa bilang mga babaeng mababa ang lipad. Sigurado akong ikaw rin, kagaya ng mga ate mo. Mahilig sa mga mayayamang matanda. Pero bakit inaiwan mo si Mr. Elliot Chan? Tanong ng babae. Baka nagpapakyut lang siya at nagpapapansin sa karamihan upang sumikat. Sabi naman ng isa pang babae. Napakuyom na lamang sa kamao si Karil at mataray na umarap sa 3. Hindi ako kagaya ng mga ate ko, no? Hindi ko kailanman ipagpapalit ang sarili ko para lamang sa pera. Natawa ang 3 babae at mas lalong lumapit pa. Kung ano ang ugali ng mga ate mo, tiyak na ganun ka rin. Kaya huwag ka nang mag-inarte dyan. Patulan mo na si Sir Elliot para naman maayos ang pangalan ng kumpanya. Sabi ng isa. Nagsitawanan ng 3 bago umalis. Naiwan si Karil. Tahimik na umiiyak. Ramdam niya ang bigat ng panghusga sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa kabila ng sakit, ay napagdesisyonan niya. Hindi ko hayaang ganito lamang ang tingin ng mga tao sa pamilyang Versosa. Gagawin ko ang lahat para maibangon ang pangalan namin. Bulong niya sa sarili, puno ng determinasyon. Mula sa araw na iyon, nagpasya si Karil na patunayan ng sarili niya sa lahat. Hindi lamang bilang isang empleyado, kung hindi bilang isang tao na may prinsipyo at dignidad. Isang araw, matapos ang insidente, mabilis na kumalat sa social media ang balita patungkol sa ginawa ni Karil. Nakakayaman, tinanggap ni Karil ang lahat ng puna at bashi. Okay lang, sabi niya sa sarili. Alam kong tama ang ginawa ko. Ngunit hindi inaasahan, naging usap-usapan sa social media ang kumpanya. Bagamat masama ang issue, pansamantalang naging mas kilala ang kanilang brand. Dahil dito, nagpasya si Jackson na bigyan si Karil ng parusa. Nilipat siya bilang janitress at pinaglilinis ng pinakamalawak na floor ng opisina. Habang mag-isang naglilinis, napansin ni Karil ang isang kamay na may hawak na burger na inayabot sa kanya. Agad niyang tiningala kung sino ito at nakita niya si Yuan na nakangiti. Pagis na ka muna, sabi ni Yuan. Ngumiti si Karil at tinanggap ang burger. Salamat, sagot niya. Umupo silang dalawa sa isang bench sa gilid ng floor at tahimik na kumain. Maya-maya, biglang nagsalita si Yuan. Sorry sa ginawa ni Kuya Jackson sa'yo ah. Alam kong masyado kanyang pinapahirapan. Napatawa saglit si Karil. Okay lang. Sa tingin ko naman, may part na deserve kong maparusahan, kaya hindi ko iniinda. Huminga ng malalim si Yuan at lumingon kay Karil. Alam mo, ako ang nakukonsensya sa pinapagawa sa'yo eh. Ngumiti si Karil at humarap kay Yuan. Ibang-iba talaga kayo ng ugali ng kuya mo. Mabait ka.
Pero siya parang walang awa na halimaw. Dahil doon ay nagbiro siya. What if, hindi pala kayo totoong magkapatid at ampon lamang si Jackson? Kaya siguro sobrang iba ang ugali niya. Natawa si Karil. Ngunit natigilan siya nang biglang sumagot si Yuan. Tama ka, Karil. Ha? Nalilitong sabi ni Karil na bigla ang dalaga. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya at hindi makapaniwala. Ngumiti si Yuan pero may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi nga kami tunay na magkapatid ni Kuya Jackson. Ako ang ampon. Siya ang totoong anak ng mama at papa namin. Napanganga si Karil sa narinig. Kababata niya ang dalawang magkapatid. Pero hindi niya alam ang patungkol dito. Totoo? Bakit hindi mo sinasabi noon? Matagal nang itinago sa akin ito. Lumaki akong iniisip na anak nila ako. Okay naman kami noong lumipat kami patungo sa China pa. Pero nang mamatay ang mama namin, nagbago ang lahat. Kwento ni Yuan. Anong nangyari? Tanong ni Karil. Halatang may awa sa kaibigan. Nadepress si Papa. Hindi niya alam kung paanong tatanggapin ang pagkawala ng mama. Dahil dito, nalugi ang negosyo niya sa China. Napilitan kaming bumalik dito sa Pilipinas para ituloy ang naiiwang naming negosyo. Pagbalik namin, saka ko nalaman ang totoo. Ampon lang ako. Sagot ni Yuan. Hindi agad nakapagsalita si Karil. Ramdam niya ang bigat ng pinagdaraanan ng kaibigan. Sakit siguro? Bulong niya. Tumango naman si Yuan. Oo, pero ito ang katotohanan. Hindi ko na kayang takasin pa. Hinawakan ni Karil ang kamay ni Yuan at nginitian ito. Alam mo, Yuhan, hindi mahalaga kung ano ang kwento sa likod ng isang tao. Ang importante, mabuti ka at wala kang inaabakang iba. Hindi mawawala ang kabutihan mo kahit ano man ang mangyari. Napangiti si Yuan sa sinabi ni Karil. Salamat, Karil. Pero parang ikaw ang pinaparusahan. Pero akong pinapalakas mo ng loob. Natawa si Karil. Ganyan talaga ako. Laging may extrang energy para magpalakas ng loob ng iba. Sa kabila ng bigat ng kanilang mga problema, sandali silang nagtawanan. Ramdam nila na kahit mahirap ang buhay, mas madaling harapin ang mga hamon kung may kaibigan kang maasahan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpaalam na si Yuan at iniwan na si Karil upang ituloy ang paglilinis. Ngayon ay mas buo na ang loob ni Karil na tapusin ang kanyang trabaho. Alam niyang may taong handang sumuporta sa kanya sa kabila ng lahat. Matapos ang mahabang araw, umuwi si Karil na sobrang pagod. Ramdam niya ang bigat ng trabaho sa kanyang katawan habang siya'y nakahiga sa kama. Sa kabila ng pagod, iniisip niya kung papaano niyang nakakayanan ang lahat ng nangyayari. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmumuni-muni, hindi niya namamalayan na nakatulog na pala siya ng maimbing. Kinabukasan ay maagang nagising si Karil upang maganda para sa trabaho. Habang inaayos ang sarili, naramdaman niya ang matinding panghina. Nang mahawakan ang kanyang noo, napagtanto niyang nilalagnat pala siya. Hindi pwede, bulong niya sa sarili. Ayon sa kasunduan nila ni Jackson, dapat ay perfect attendance siya. Kaya kahit masama ang pakiramdam, napilitan siyang maganda at pumasok sa opisina. 8:00 ng umaga nang makarating si Karil sa kumpanya. Agad niyang napansin ang kakaibang kilos ng mga empleyado. Lahat ay abala sa kanilang mga cellphone habang palihim na sumusulyap sa kanya. Habang naglalakad siya sa hallway, naririnig niya ang bulong-bulungan ng mga tao. Unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso at nagsimulang nanginig ang kanyang mga kamay, senyales ng kanyang social anxiety. Biglang lumitaw si Jackson sa harapan niya. Seryoso ang mukha nito at halatang galit. Tumigil sa pagbubulungan ng mga tao nang makita ang CEO. Sumama ka sa opisina ko, malamig na sabi ni Jackson. Walang nagawa si Karil kung hindi ang sumunod. Pagpasok nila sa opisina, ramdam niya ang tensyon. Nakatayo lamang siya habang si Jackson ay nakatalikod. Nakatingin sa malaking bintana. Anong kailangan mo at pinapunta mo ako dito? Bakit mo ako pinatawag ng ganitong kaaga? Tanong ni Karil. Pilit na pinapakalma ang sarili.
Dahan-dahang humarap si Jackson. Salubong ang kanyang kilay at galit ang boses ng magsalita. Akala ko ba, iba ka sa mga kapatid mo? Yun pala, pareho lang kayo. Umaakit sa mga mayayaman. Kumunot ang noo ni Karil sa narinig. Anong ibig mong sabihin? Anong kalokohan na naman ba to? Ipinakita ni Jackson ang kanyang cellphone. Naroon ang litrato ni Karil na hawak ang kamay ni Yuan habang ito ay nakangiti. Sa larawan, parang nilalandi niya ang binata kahit ang totoo ay hindi naman. Sa dami ng tao, bakit si Yuan pa? Marunong ka rin naman palang lumandi. Bakit hindi na lamang si Mr. Elliot? Bakit hindi siya ang nilandi mo? Makakatulong ka pa sa kumpanya ko, dagdag ni Jackson. Hindi napigilan ni Karil ang sarili. Mabilis niyang sinampal si Jackson. Wala kang karapatang husgahan ako o ang pamilya ko. Hindi mo alam ang totoo. Nanginginig ang kanyang boses habang tumutulo ang luha. Nagulat si Jackson sa ginawa ni Karil. Tumutulo ang luha ng dalaga habang tumatalikod ito upang umalis. Ngunit bago pa siya makalayo, hinawakan ni Jackson ang kanyang kamay. Ang init ng palad mo, nag-aalalang sabi nito. Nagpupumigla si Karil. Bitawan mo ako. Hindi siya binitawan ni Jackson. Hinawakan nito ang kanyang noo at nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman ang mataas na lagnat. Nilalagnat ka. Bakit ka pumasok ng may sakit? Tanong niya. Asi papayagan mo akong umabsent? Hirap ni Karil. Hindi ba sabi mo dapat perfect attendance? Napabuntong hininga si Jackson. Biro lang yun. Masyado ka namang seryoso. Maya-maya ay biglang tumulo ang dugo mula sa ilong ni Karil. Nagulat niyang hinawakan ito. Nang makita ni Jackson ang dugo, agad niya itong binuhat at pinaupo sa sofa. Diyan ka lang ha, huwag kang gagalaw. Utos niya habang kumukuha ng yelo at pati na rin towel. Maingat niyang inilagay ang yelo sa ilong at noo ni Karil. Habang ginagawa ito, napansin ni Karil na nanginginig ang mga kamay ni Jackson. Ano ba? No split lang to. Huwag kang magpanik. Sabi niya. Hindi ko malama si Jackson. Warip maging kagaya ka ng mama ko. Bulong niya. Halatang takot. Tatawag ako ng emergency. Pagsasalitaan ni Jackson na natataranta. Huwag na. Mawawala rin naman to. Kalmadong sabi ni Karil. Please, pumayag ka nang magpa-check up. Kahit para sa akin lang. Natigilan si Karil. Ramdam niya ang trauma ni Jackson mula sa pagkamatay ng ina nito. Tumango siya. Sige na nga. Kung yan ang makapagpapakalma sa'yo. Samantala, doon sa may klinik, sinabi ng doktor na normal na lagnat lamang ang nararamdaman ni Karil at nagka-nosebleed siya dahil sa stress at pagod. Mukhang masyadong inaabuso ni Karil ang kanyang katawan. Habang nagpapaliwanag ang doktor, tahimik lamang si Jackson, ngunit halata ang ginhawa sa kanyang mukha. Wala naman palang dapat na ikabahala, sabi ni Karil nang makaalis na ang doktor. Ang OA lang ng reaksyon mo. Umiwas ng tingin si Jackson. Natatakot lang ako na baka may mangyari sa'yo. Paano na ang utang ng papa mo kung may mangyayaring masama sa'yo? Sino na ang magbabayad nun? Pagsasalita ni Jackson. Oh, at isa pa, idadagdag ko na rin ang nagastos ko dito sa pagpapacheck up mo. Dagdag na yun sa utang ng papa mo. Biro pa niya. Umirap naman si Karil. Ang kuripot mo talaga kahit piso lang. Siguro ipagdadamot mo. Ngumiti si Jackson. Siyempre, piso rin yan no. Mahalaga yan. Maya-maya pa ay dumating ang pamilya ni Karil sa klinik. Agad siyang niyakap ng kanyang ina. Anak, buti na lang okay ka. Sabi nito. Nagpaalam na si Jackson. Magpahinga ka muna. Bumalik ka na lamang sa trabaho kapag okay ka na. Tumango si Karil habang pinagmamasdan ang pag-alis ni Jackson. Niiwan ang pamilya Versosa sa klinik. Masaya sapagkat walang malalang nangyari kay Karil. Matapos ang huling check-up ng doktor, pinayagan na si Karil na umuwi kasama ang pamilya niya. Agad silang nagtungo sa bahay. Sa kwarto, nakahiga si Karil habang nasa tabi niya ang kanyang ina. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. Halatang nag-aalala. Napansin ito ni Karil. Kit ngumiti siya. Mama, ayos lang ako. Huwag na po kayong mag-alala. Sabi niya.
Pilit na tinanggal ang takot sa mukha ng ina. Anak, baka naman pinapahirapan ka na ni Jackson ha. Kung hindi mo na kaya, sabihin mo lang at kakausapin ko siya. Sagot ng ina, halata ang pag-aalala. Umiling si Karil. Hindi mama, okay lang po ako. Binibigyan lang naman niya ako ng normal na trabaho. Naiintindihan ko naman si Jackson. Saglit silang tumahimik bago muling nagsalita si Karil. Alam niyo po, mahal na mahal ko po kayo ni Papa, pati na rin po sina ate. Kaya kahit na ano pong mangyari sa akin sa panahon na ito, ay huwag po kayong mag-alala. Lalaban po ako para sa ating pamilya. Napangiti ang ina ni Karil at tinaplos ang buhok niya. Anak, alam naming matapang ka, pero sana alagaan mo pa rin ang sarili mo. Kinabukasan, medyo masama pa rin ang pakiramdam. Nagpa siya si Karil na pumasok sa trabaho. Nang makarating na siya sa kumpanya, sinalubong siya ni Johan na halatang nag-aalala. Huwag ka nang mag-alala. Sigurado ka ba? Huwag mong pilitin kung hindi mo kaya, sabi ni Johan. Halatang nagdadalawang isip. Oo, sigurado ako. Salamat sa pag-aalala ha. Sagot ni Karil. Saglit pa silang nag-usap bago bumalik sa trabaho. Alauna na nang matapos ang isang event sa function room. Naging maayos ang lahat, kaya ngayon ay matiwasay na nagliligpit si Karil. Habang tinutupi niya ang mga tela sa lamesa, biglang lumapit sa kanya ang isang babaeng kasamaan sa trabaho. Isa sa mga umaway sa kanya noon. Karil, iniutos ng CEO na dalhin mo itong mga papeles kay Rolando Espinosa. Kailangan niya itong pirmahan. Isa siya sa mga magsasakang may malaking lupain at pananim na hinihikayat ng kumpanya na maging supplier ng produkto. Importanteng tao sa Rolando Espinosa, kaya wag na wag kang gagawa ng ikakasama ng pangalan ng kumpanya ha? Sabi ng babae, sabay abot ng mga papeles. Kumunot ang noo ni Karil. Bakit naman ako ang inuutusan? Hindi naman ito bahagi ng trabaho ko. Nagkibit balikat ang babae. Hindi ko alam. Ang CEO ang nag-utos, kaya dapat mong sundin. Napabuntong hininga na lamang si Karil. Saan ko siya hanapin? Nasa isla siya. Tahimik na lugar. Malayo rito. Sagot ng babae. Halos mapanganga si Karil. Isang isla? Mag-isa lang akong pupunta. Tumango ang babae. Oo, mas mabuting magsimula ka ng maganda. Dahil bukas na bukas, kailangan ng CEO ng papeles na may perma na. Binigyan pa siya ng listahan ng lokasyon kung saan niya mahanap sa Rolando. Walang nagawa si Karil kung hindi ang tumungo. Tamad siyang naglakad papunta sa dressing room upang magbihis ng casual na damit. Umuwi muna siya upang magdala ng mga gamit na kakailanganin. Matapos mag-ayos, nagsimula na siyang bumiyahe. Habang nakaupo sa bus, napaisip si Karil. Akala ko pa naman nag-aalala si Jackson sa kalagayan ko. Pero kakagaling ko lang sa lagnat. Binigyan kaagad ako ng mahirap na trabaho. Bulong niya sa sarili. Napabuntong hininga siya at tahimik na pinagmasdan ang tanawin mula sa bintana ng bus. Habang nasa biyahe, pinilit niyang palakasin ang loob. Kaya ko to, para sa pamilya ko. Sabi niya, inaaliw ang sarili. Habang nasa biyahe, kinakailangan niya pang sumakay ng bangka upang marating ang isla. Hapon na, at habang nasa bangka kasama ang isang manong na nagpapaandar nito, bigla na lamang bumagsak ang malakas na ulan. Huwag kang mag-alala, iha. Malapit na tayo. Sabi ng manong na tila kalmado sa gitna ng bagyo. Tumango si Karil, ngunit hindi niya mapigilang kabahan. Ramdam niya ang galit ng dagat. Lumakas ang alon at hindi siya marunong lumangoy. Tahimik siyang nagdasal habang pinipilit na huwag isipin ang posibilidad na bumaliktad ang bangka. Sana naman po makarating kami ng maayos, bulong niya sa sarili. Pagkalipas ng ilang minuto, kumalma rin ang dagat at narating nila ang dalampasigan. Tahimik ang lugar at halatang walang katao-tao. Nagpasalamat si Karil sa manong bago ito umalis. Manong, pamilyar pa kayo sa lokasyon na nasa listahan ko? Tanong niya. Iniabot ang papel. Tumango naman ang manong. Oo, iha. Malayo pa yan. Kailangan mong sumakay ng 3 tricycle papunta sa parte ng bukid. Paliwanag dito.
Halos mapanganga si Karil. 3 tricycle? Ang layo naman pala. Napapikit siya sa stress ngunit ngumiti pa rin bilang pasasalamat. Sige po, salamat po. Agad siyang sumakay ng unang tricycle. Habang nasa biyahe, ay unti-unting dumidilim ang kapaligiran. Matapos ang 3 sakay, natapos rin ang kanyang paglalakbay sa tricycle. Bago bumaba, tinanong niya pa ang driver. Kuya, tama po ba itong lugar? San bandang bahay ni Ginoong Espinosa? Tinuro ng driver ang bundok sa malayo. Diyan sa bundok na yan, iha. Sundan mo lamang ang maliit na daan. May mga ilaw sa gilid. Dire-diretso lang ang lakad at makikita mo ang nag-iisang bahay na may malawak na lupain. Tumango si Karil. Salamat po, kuya. Pagkatapos bumaba, huminga siya ng malalim. Hindi niya akalain na ganito kahirap ang kanyang pagdaraanan. Tinignan niya ang kanyang relo at nakita niyang 8:00 na pala ng gabi. Madilim na, ngunit wala siyang balak na sumuko. Kailangan ko tong tapusin. Bulong niya sa sarili habang nagsisimulang maglakad paakyat ng bundok. Habang umaakyat, ramdam niya ang bigat ng kanyang bag at pagod sa katawan. Hiningal siya ngunit pinilit magpatuloy. Saglit siyang nagpahinga at huminga ng malalim nang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Sinamahan pa ito ng malakas na hangin. Grabe naman to, para namang may bagyo. Sabi niya habang pinipilit na takpan ang sarili ng bag. Nagpatuloy siya sa paglalakad, kahit alam niyang mas delikado kung mananatili siya sa gitna ng daan. Sa bawat hakbang, rinig niya ang malakas na kulog at kidlat. Takot na takot siya, lalo na't hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Huwag naman sana akong tamaan ng kidlat. Bulong niya habang napapapikit sa tuwing kumikidlat. Biglang lumiwanag ang kapaligiran dahil sa isang malakas na kidlat. Napasigaw si Karil nang makita niyang may ahas na pala sa may paa niya. Sa sobrang takot, napatras siya nang hindi namamalayan na bangita pala ang kanyang inaapakan. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw niya nang maramdaman niyang nakabiti na siya sa bangin. Tanging ugat ng kahoy ang hawak niya upang hindi tuluyang mahulog. Nanghihina na ang kanyang kamay at madulas na rin ang lupa sa paligid. Pilit siyang sumisigaw ngunit walang nakakarinig dahil sa sobrang lakas ng ulan. Umiiyak siya sa takot habang dahan-dahang dumudulas ang kanyang pagkakahawak. Ayoko pang mamatay. Tulungan niyo ako. Patuloy niyang sabi. Sa uli, nawalan siya ng lakas at tuluyang dumulas. Bumagsak siya sa bangin at tumama ang ulo niya sa matigas na bato. Napapikit si Karil. Nawala ng malay habang patuloy ang pag-ulan. Ang paligid ay tahimik na tila walang nakakita sa nangyari. Nagising si Karil nang maramdaman ang matinding sakit ng kanyang ulo. Madilim na ang paligid at tumigil na rin ang ulan. Napansin niyang nakahiga siya sa maputik na lupa doon sa may paanan ng bangin. Ramdam niya ang sakit sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Para bang may nabaling buto sa kanya. Dahan-dahan siyang bumangon. Ngunit napadaing siya nang sumakit lalo ang kanyang ulo. Napahawak siya rito at naramdaman ang dugo na patuloy na tumutulo. Grabe naman to. Mahina niyang sabi habang hinahanap ang kanyang bag. Nang makita niya ito, binuksan niya ito kaagad at napangiti ng matuklasang hindi man lamang nabasa ang natuping mga papeles. Kinuha niya kaagad ang dala niyang towel at marahang inilagay ito sa kanyang sugat upang pikilin ang pagdurugo. Napatingin siya sa kanyang relo, ngunit nabasag ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nalaman niyang 2:00 pa lang pala ng madaling araw. Ramdam niya ang lamig ng hangin at ang katahimikan ng kagubatan. Sa kanyang cellphone, nakita niyang may mahigit 50 missed call mula kay Jackson. Maya-maya ay biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Tumatawag pala si Jackson. Hinang-hina niyang sinagot ang tawag. Hello? Mahina niyang sabi. Agad niyang narinig ang galit na boses ni Jackson. Karil, naasan ka ba? Bakit wala ka sa kumpanya kaninang hapon? Kanina pa kita tinatawagan. Alam mo bang mamamatay na ako sa pag-aalala? Napadaing si Karil habang inaayos ang pagkakaupo. Di ba inutusan mo akong pumunta kay Rolando Espinosa
para magpapirma ng mga papeles? Sagot niya na may halong sakit ang boses. Bakit parang hindi mo alam at galit ka pa dyan? Nagulat si Jackson. Ano? Sino ang nagsabi sa'yo na pumunta ka dyan? Hindi kita inuutusan. Kumunot ang noo ni Karil. Hindi ikaw ang nag-utos? Pero sabi ng kasamaan ko sa department, ikaw daw ang nagpabigay ng utos. Narinig niya ang malalim na buntong hininga ni Jackson. Halatang galit at naiinis. Nasaan ka ngayon? Pupuntahan kita ngayon din. Napatingin si Karil sa sarili niyang kalagayan. Puno siya ng putik. Basa ang kanyang sapatos at may sugat pa sa ulo. Hindi na napigilan pa ni Karil ang maiyak habang naaalala ang nangyari. Akala ko mamamatay na ako. Humahagulgol siya. Takot na takot ako, Jackson. Wala akong ibang kasama. Hindi ko na alam kung nasan ako. Basta't nandito ako sa bangin. Tahimik lamang si Jackson sa kabilang linya. Maya-maya ay narinig niya ang malutong na pagmumura nito. Hintayin mo ako dyan. Huwag kang gagalaw. Pupuntahan kita ngayon. Madiing sabi ng binata. Umiyak lalo si Karil. Ngunit kahit papaano ay naibsa ng kanyang takot. Salamat. Mahina niyang sagot bago biglang namatay ang cellphone dahil sa lowbat. Wala nang nagawa pa si Karil kung hindi ang umupo ng maigpit na niyakap ang kanyang basang bag. Nanginginig siya sa lamig at pati na rin sa takot habang hinihintay ang pagdating ni Jackson. Makalipas ang halos 30 minuto, narinig niya ang tunog ng isang chopper. Dahan-dahan siyang tumingala at nakita si Jackson na nakasakay rito. Halatang nag-aalala habang nakatingin sa kanya. Agad na bumaba si Jackson mula sa chopper na walang alinlangan at mabilis na lumapit kay Karil. Hindi makapaniwala si Karil sa nakita. Nang yakapin siya ni Jackson, mas lalo siyang nanghina at napahagulgol. Bakit ang tagal mo? Paulit-ulit niyang tanong habang umiiyak ng mahina. Takot na ako. Masinigpitan ni Jackson ang yakap sa kanya. Shh, it's okay. I'm here. Nandito na ako, Karil. Pasensya ka na. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Bulong ng binata. Paulit-ulit niyang sinabi ang salitang I'm really sorry. At lalo pang naiyak si Karil. Inalalayan ni Jackson si Karil papasok sa chopper. Agad silang nagtungo sa pinakamalapit na pagamutan. Sa ospital, mabilis na inalagaan si Karil habang ginagamot siya. Nanatili si Jackson sa tabi niya. Halatang hindi ito mapakali. Wala ka bang balak na umuwi? Tanong ni Karil habang nakatingin kay Jackson. Hindi ka pa napapagod? Umiling si Jackson. Hindi ko kayang umuwi na hindi ko nakikita na maayos ka na. Sagot nito. Matapos ang ilang oras, nakaupo na si Karil sa stretcher na may benda sa ulo. Seryosong nakaupo si Jackson sa harapan niya na nakatingin ng direkta sa kanya. Hindi maiwasan ni Karil ang mapansin ito. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Tanong ni Karil habang nauutal. Bumuntong hininga si Jackson. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala. Ang dami kong naisip na pwedeng mangyari sa'yo. Halos mabaliw na ako sa takot. Wala pa akong tulog dahil hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Tumaas ang kilay ni Karil. So kasalanan ko pa? Di sana natulog ka na lamang sa mansyon mo. Umuwi ka na nga. Napailing si Jackson. Mamamatay na ako sa kakaisip sa nangyari sa'yo. Tapos nakuha mo pang magtaray. Natigilan si Karil at umiwas ng tingin. Pasensya na. Mahina niyang sabi. Maya-maya, sinabi ni Karil ang patungkol sa babaeng nag-utos sa kanya. Sabi niya, ikaw daw ang nag-utos na gawin ko ito. Kaya naman kahit mahirap ay ginawa ko. Alam mo naman na kahit anong iutos mo ay gagawin ko. Kapalit ng utang ng papa ko sa'yo. Pumuyom ang kamao ni Jackson. Hindi ko kailanman iutos sa'yo yung ganitong kadelikadong bagay. Sisiguraduhin kong malalagot ang nagpakana nito. Galit na sabi ni Jackson habang nakakuyom ang kamao. Hinawakan ni Karil ang kamay ni Jackson upang ito ay pakalmahin. Wala na yon. Ang importante, ligtas na ako ngayon. Salamat sa iyo, ha. Bandang 10:00 ng umaga, handa nang umalis si Karil mula sa ospital. Hindi siya iniwan ni Jackson at inalalayan pa siya. Maya-maya, bumungad na sa kanila ang isang kotse na siyang maghahatid sa kanila sa dalampasigan. Akma na sanang sasakay si Jackson
Nang mapansing natigilan si Karil, kaya't nagtaka ang binata. Anong problema? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Jackson. Umiling si Karil at sinabing hindi siya pwedeng umuwi dahil nandito pa sila. Pwede pa rin naman niyang tapusin ang trabaho niya. Kumunot ang noo ng binata at sinabing hindi rin naman niya trabaho ito kahit wala siyang obligasyong gawin ito. Umiling si Karil at sinabing sinimulan niya na ito at ayaw rin naman niyang mabaliwala ang paghihirap niya papunta dito. Gusto niyang makaramdam ng tagumpay sa kabila ng pagsubok na nadatnan niya papunta sa lugar na iyon. Natigilan ang binata sa sinabi ng dalaga, kaya naman walang nagawa si Jackson kung hindi ang sundin ng dalaga. Dumaan sila sa mas madaling daan paakyat sa bukid. Sumama si Jackson sa kanya upang masiguradong walang ibang mangyayaring masama kay Karil. Patapos ang ilang minuto, ay nakarating na sila sa nag-iisang bahay at malawak na lupain sa tuktok ng bukid. Tahimik at sariwa ang hangin. Kahit may benda sa ulo, ay matapang pa ring humarap si Karil kay Rolando. Nagulat ang hindi katandaang lalaki nang makita si Karil. Nabalitaan kasi nila na may babaeng sinugod sa pagamutan pagkatapos may stranded sa bangin at hindi niya inaasahan na ang babaeng si Karil pala ito. Nagpakilala si Karil at ang amo niyang si Jackson. Nagkausap pa sila at nagkwento rin si Karil ng experience niya pagpunta rito. Naliw ang Ginoo sa kwento ng dalaga, kaya naman nakuha nila ang loob nito at pumayag na pumirma sa papeles. Sobrang saya ni Karil na para bang natapos niya ang misyon niya matapos ang pagsubok. Matapos ang pag-uusap ay nagpaalam na rin sila at kinakailangan ng bumalik sa syudad. Masaya ring nagpaalam ang matanda at sinabi pa na kung gusto nilang bumisita muli ay welcome na welcome sila dito. Masayang umuwi si Karil habang si Jackson ay napangiti sa kanya at hindi maiwasang sabihan siya na magaling at maganda ang ginawa niya. Bilang amo nito ay proud siya sa ginawa ng dalaga. Nang makarating sila sa kumpanya, agad silang nagtungo sa Events and Hospitality Department. Galit na galit si Jackson habang tinatanong kung sino ang nag-utos kay Karil. Sino ang may kagagawa nito ha? Sabi ni Jackson. Halos lahat ay natakot sa kanyang galit. Walang sumagot at lahat ay natakot. Maya-maya, 3 babae ang nanginginig na umamin. Ayaw po namin kay Karil. Sabi ng isa. Gusto lang naming umalis siya sa kumpanya. Hindi namin alam na ganito pala ang mangyayari. Nagawa niyong ipahamak ang katrabaho niyo dahil sa inggit? Maswerte lang at nagawa ito ng maayos ni Karil. Kahit mag-isa lang siya, nagawa niya ang misyon niya na kahit isa sa inyo ay hindi nagawa ng mag-isa. Sabi ni Jackson, kahit napayuko ang lahat. Halos magwala si Jackson. Mabuti na lamang at ligtas si Karil. Pero kung nasaktan siya ng mas malala pa doon, hindi ko na kayo mapapatawad pa. Simula ngayon, wala na kayong mga trabaho dito. Umiiyak ang mga babae, ngunit nanatili si Jackson sa desisyon niya. At si Karil, simula ngayon, hindi na siya sa department na ito magtatrabaho. Sa opisina ko na siya. Pagkatapos ng insidente, hinatid ni Jackson si Karil sa bahay. Nagulat ang pamilya niya nang makita ang benta sa ulo ng dalaga. Galit ang ina ni Karil kay Jackson, ngunit pinakalma siya ni Karil. Naiintindihan na rin ni Jackson ang galit na nararamdaman ng ina, kaya yumuko na lamang siya at humingi ng tawad. Mama, okay lang po ako. Huwag na po kayong magalit. Sabi niya habang iningitian ng ina. Bago umalis, nagpasalamat si Karil kay Jackson. Salamat sa lahat. Kahit sobrang hirap ang nangyari, swerte pa rin akong nariyan ka. Napangiti si Jackson. Hindi mo kailangang magpasalamat. Trabaho kung siguraduhin ligtas ka. Alagahan mo ang sarili mo, Karil ha. Simula nang mangyari ang insidente sa bundok, naging tahimik na ang opisina tuwing dumaraan si Karil. Walang empleyadong naglalakas loob na tumingin ng diretso sa kanya. Halos lahat ay umiiwas ng tingin. At ramdam ni Karil ang bigat ng kanilang mga tingin tuwing siya'y naglalakad. Habang patungo siya sa opisina ni Jackson, biglang sumulpot si Yuhan doon sa may hallway. Ngumiti ito ng malapad nang makita siya. Karil, puti naman at maayos ka na. Tara, samahan kita kay kuya. Pasiglang sabi ni Yuhan. Ngumiti rin si Karil. Salamat, Yuhan. Mukhang alam mo ang nangyari ah.
Tumawa si Yuan. Siyempre, sino pa ba ang hindi makakaalam? Lahat tayo dito. Takot at galit na galit si Kuya. The best talaga si Kuya Jackson. Naglakad sila papunta sa opisina ni Jackson. Pagpasok nila, biglang tumuwid ng upo si Jackson nang makita itong si Karil. Ngumisi si Yuan sa naging reaksyon ng kanyang kuya. Relax ka lang kuya, parang ikaw ang may kasalanan eh. Biro ni Yuan bago ito lumabas ng opisina. Iniwan nito ang dalawa. Tumikim si Jackson upang mabasag ang katahimikan. Kumusta ang sugat mo? Ayos na ba? Tanong niya, halatang may pag-aalala. Ngumiti si Karil. Okay na, mukhang magaling na rin ito. Salamat sa pag-aalala ha. Tumango si Jackson at nanatiling tahimik saglit. Nakakunot ang noo ni Karil at nagtanong. So ano na ang gagawin ko? Tinanggal mo na ako sa kabilang department. Tama ako, hindi ba? Parang nagising si Jackson sa tanong. Oo nga pala. About that, hindi ka na magtatrabaho dito. Bayad na ang utang ng family mo. Matapos ang lahat ng ginawa mo para sa kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Karil. Ano? Ganun na lang? Hindi ako papayag. Hindi pa nga umaabot sa kalahating milyon ang serbisyo ko. Napabuntong hininga si Jackson. Imbis na matuwa ka, bakit parang galit ka pa? Napatawa si Karil. Kasi nahaliw na ako sa trabaho dito. Hindi ko gustong matapos ito ng ganun-ganun lang. Napaisip si Jackson at saka ngumiti. Warip kung ikaw na lamang ang maging bagong sekretary ko. Nagulat si Karil. Sekretary? Bakit naman ako? Para mabantayan kita at masiguradong hindi ka na mapapahamak ulit. Sagot ni Jackson. Napaisip si Karil. Ilang segundo lang, tumango siya at ngumiti. Sige, handa ako sa hamon na yan. Simula noon, naging maganda na ang samahan ni Jackson at Karil. Palaging magkasama ang dalawa. Magkasabay na kumain at madalas na mag-usap. Minsan ay nag-aasaran pa sila pero nananatiling profesional tuwing nagtatrabaho. Isang araw, nagkaroon ng malaking event sa kumpanya. Dumating si Elliot Chan, ang matandang negosyante na nakaalitan dati ni Karil. Lumapit ito sa kanya at nagbigay galang. Miss Versosa, patawad sa mga nasabi ko noon ha. Mali ang panghusga ko sa iyo, sabi ni Elliot. Ngumiti si Karil. Wala na po yun, Sir Elliot. Ang importante maganda na ang takbo ng relasyon natin ngayon. Naging matagumpay ang event at masaya ang lahat. Isang gabi, 8:00 na nang mag-overtime pa si Jackson. Pinapauwi niya na si Karil. Karil, umuwi ka na. Late na. Utos ni Jackson. Umiling si Karil. Hindi ko iiwan ang amo ko. Sabay na lamang tayong umuwi. Nang matapos ang trabaho, niyaya siya ni Jackson na mag-dinner. Masaya silang nagkwentuhan sa isang restaurant. Pagkatapos ay tumambay pa sila sa isang park. Habang nakaupo sa isang bench, naging seryoso si Jackson. Karil, may gusto akong sabihin sa'yo. Napatigil si Karil. Ano yon? Bakit parang ang seryoso mo ata? Nakakapanibago. Huminga ng malalim si Jackson. Karil, gusto kita. Matagal na. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na umamin. Nanlaki ang mga mata ni Karil. Ha? Sigurado ka ba dyan? Baka gutom ka lang ha? Kulang pa ba yung kinain natin kanina? Nainis si Jackson. Hindi ako nagbibiro, Karil. Natawa si Karil at biglang niyakap si Jackson. Ang cute mo kapag nagagalit. Salamat, Jackson. Maswerte ako nandito ka sa tabi ko. Nagulat si Jackson sa yakap ni Karil. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko. Bigyan mo ko ng panahon, please. Sabi ni Karil. Tumango si Jackson. I can wait. Basta alam mo lang, seryoso ako. Lumipas ang mga araw at mas lalo pang gumanda ang relasyon nila. Hindi na iniintindi ni Karil ang sinasabi ng iba. Ang mahalaga, masaya siya tuwing kasama si Jackson. Hanggang sa dumating ang araw na inamin na rin niya ang tunay niyang nararamdaman. Alam kong matatawa ka pero Jackson, mahal na rin kita. Sabi ni Karil, halatang kinakabahan. Nagulat ang binata at halos mabingi sa hindi inaasang maririnig mula sa dalaga. Talaga ba?
Hindi ka ba nagbibiro lang? Natatawang umiling si Karil. Hindi may tago ni Jackson ang tuwa. Agad niya itong niyakap. Salamat Karil. Akala ko hindi mo ako sasagutin. Sa pagkakataong iyon, hindi lang ang utang ang nabayaran. Natutunan nila ang halaga ng pagtitiwala, pagsusumikap, at pati na rin pag-ibig. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pagmamahala nila ay nananaig. Simula nang aminin ni Karil ang kanyang nararamdaman para kay Jackson, mas lalo pang naging maganda ang kanilang samahan. Hindi nila alintanang sinabi ng ibang tao dahil alam nilang masaya sila sa piling ng isa't isa. Hindi inaasahan ng lahat ang relasyon nila. Pero sa kabila ng lahat ng duda at chismis, naging inspirasyon ang kanilang kwento sa iba. Sa kumpanya, kitang-kitang pagbabago sa dalawa. Si Jackson na dati seryoso at masyadong maigpit ay natutong umiti at magpakita ng malasakit, hindi lamang kay Karil, kung hindi pati na rin sa iba pang mga empleyado. Si Karil naman, na dati tahimik at palaging kinakabahan, ay nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Ang kanilang relasyon ay nagbigay ng bagong kulay sa trabaho at nagpakita na kahit sa lugar ng trabaho, maaaring mamayani ang pag-ibig. Isang araw, nag-organisa ang kumpanya ng anniversary event kung saan si Karil ang namuno. Habang abala si Karil sa mga paghanda, palihim na nanonood si Jackson mula sa gilid. Nakangiti ito habang pinagmamasdan ng kanyang kasintahan na abala at puno ng sigasig. Alam mo, ang laki ng pinagbago niya. Bulong ni Yuhan na biglang lumapit kay Jackson. Sino? Tanong ni Jackson. Kunwari ay walang alam. Sino pa ba? Si Karil. Pero alam mo kuya, mas malaki ang pinagbago mo. Sagot ni Yuhan habang tumatawa. Napailing si Jackson. Talaga? Ganun ba sa palagay mo? Oo. Ikaw ang dating boss na walang pakialam sa iba. Pero ngayon, lagi kang nakangiti at nag-aalala para sa mga tao dito. Lalo na kay Karil. Ngumiti si Jackson. Siguro nga, siya kasi ang nagturo sa akin kung paanong magmahal. Pagkatapos ng event, nagbigay ng maikling talumpati si Jackson. Sa araw na ito, nais kong magpasalamat sa lahat ng empleyado ng Lumiere Company. Ang tagumpay natin ay dahil sa inyong dedikasyon at pagsusumikap. Gusto ko ring magpasalamat kay Miss Karil Versosa. Hindi lang sa kanyang husay sa trabaho, kung hindi sa pagbibigay ng inspirasyon sa akin. Isa siyang paalala sa kabila ng mga pagsubok, laging may pag-asa at pagmamahal. Nagpalakpakan ng lahat. Napangiti si Karil habang pinupunasan ng luha sa kanyang mga mata. Habang pauwi, tinanong ni Karil si Jackson. Bakit mo naman ako sinama sa speech mo? Hindi naman kailangan. Kailangan? Kasi gusto kong malaman ng lahat kung gaano kita pinapahalagahan. Sagot ni Jackson. Napayakap si Karil sa binata. Salamat Jackson. Ang swerte ko sa'yo. Hindi Karil. Akong maswerte. Sagot ni Jackson habang inaaplos ang buhok ng dalaga. Sa paglipas ng panahon, mas lalo pang tumibay ang relasyon nila. Nagkaroon sila ng mas malalim na pag-uunawa sa isa't isa. Hindi naging madali ang kanilang pinagsamahan, pero ang bawat hamon ay nagpapatatag sa kanilang pagmamahalan. Isang araw, habang nagkakape sa veranda ng mansyon si Jackson, nagtanong si Karil. Jackson, sa tingin mo, bakit tayo nagkakilala? Siguro, para turuan tayo ng buhay. Sagot ni Jackson. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magpakumbaba at magmahal. Habang natutunan mo naman na kaya mong harapin ang anumang hamon. Ngumiti si Karil. Tama ka. Lahat ng nangyari ay may dahilan. At ang dahilan na yon ay ang pagmamahal natin sa isa't isa. Nagpatuloy ang masaya nilang pag-uusap. Puno ng pagmamahal at pangarap para sa hinaharap. Sa bawat kwento nila, dala nila ang aral na ang bawat pagsubok ng buhay ay may layuning palakasin tayo. Hindi hadlang ang kahirapan, problema o takot upang marating ang kaligayahan.